hindi naman siguro dapat ng pagdebatihin na kung bakit kailangan Truth Commission. Pero I'm curious about the timing of the launch of this Truth Commission. And number two, what does this hope to achieve? Okay. Ang timing actually, para sa akin dapat noon pa yan na naitatag eh. If you remember, as early as November last year, nag-hold kami ng isang press conference ng church group, civil society, academe, na lahat nagtataguyod ng pagtatatag ng isang Truth Commission. Well, finally, we decided to really take the initiative already. At kasi parang namamayani pa rin yung maling naratiba tungkol sa tokhang eh. At naririnig nga natin kung minsan mula sa mga kilalang personalidad sa Senado na magsasabi na ang tokhang ay pro-life at pro-human rights, yung ganun ba? At malakas ang hatak ng ganyang naratibo until we actually let people tell their stories. Kaya yun talaga ang objective ng Truth Commission. Ito ay isang paraan para mabigyan ng pagkakataon ang mga kaanak ng mga biktima at survivors ng mga pagpatay na naganap, mga malagim na pagpatay na naganap nung nakarang administrasyon sa kanilang giyera kontra droga, na may kwento nila, ang pinagdaanan nila. Kasi talagang isang malagim na bangungot yun na hindi na dapat mangyari sa ating bayan. Dahil tayo ay isang marangal na bayan, At hindi tama na parang mawalan tayo ng paggalang sa batas. Kasi yun yung namayani ng mga panahong yun. Opo, Cardinal, alam natin na medyo masalimuot itong kwento na ito, and ngayon pa lang I'm expecting a lot of DDS trolls to bash us as well as this initiative. Ito pong pagkikwento ng mga biktima at survivors itong drug war, paano po ito mangyayari under the Truth Commission? And number two, doon sa mga hindi nakakaintindi, bakit importante yung mailahad ng mga biktima yung kanilang kwento at yung meron man lang makarinig? Yeah. Well, unahin ko nang sagutin yung bakit kailangan. Dahil mga tao sila. At kung ikaw ay tao na nakikinig, yung bang ayaw mong mangyari, yun nangyari sa kanila. Pero most of the time, hindi naman talaga alam ng marami ano ba talaga ang nangyari sa kanila. At ang takbuhan, karamihan ng mga biktima at mga kaanak ay simbahan. At dahil siyempre, gawain namin at trabaho, ang magpastol lalo na sa mga sinasantabi ng lipunan, mga dehado. So, para sa akin, napakahalaga na marinig ang kanilang mga kwento. Gagawin nito through, siyempre, for the first month, yung commissioners, yung buong Truth Commission, ay hahanap ng mga safe spaces para mapakinggan ang mga kwento ng mga truth tellers. At through interviews, at yung iba ay live stream kung hahayaan ng mga magte-testify. Iba-ibang klase, syempre, ang mga testimonya na pwede nating marinig. Hindi lang mula sa mga kaanak ng mga biktima, kundi pati na rin sa mga taong na-involved in many different ways dito sa mga pangyayaring ito. Siyempre, kahit naman yung ating mga kapulisan, maraming disente sa ating kapulisan na nagdusa because of this violent war against illegal drugs. Dahil alam naman nila yung batas alam naman ng marami sa kanila kung ano ang tama at kung paano gagawin ang kanilang trabaho. Pero nalagay ng marami sa kanila sa mga sitwasyon na hindi nila pinili At ito yung magandang pagkakataon na makapagkwento rin sila so that we can set things right with regard to our institutions. Doon po sa paglalahad, kunwari ng mga polis na na-involved dito, hindi ba meron silang rito? Legal exposure?
baka makasuhan sila kung magkikwento po sila ng kanilang karanasan. Well, siyempre, posible yon. Pero hindi primary objective ng Truth Commission ang to prosecute. Yun ay trabaho ng ating mga ahensya ng gobyerno. At the end of this whole truth-telling, no, itong documentation na gagawin ng Truth Commission, ay siyempre magsasubmit kami ng report sa mga karampatang ahensya ng gobyerno, and nasa kanila what to do about the testimonies na makolekt namin. Siyempre, totoo yun. Pwedeng magkaroon ng liability yung ibang mga truth tellers, lalo na kung sila'y involved, no? But ang gusto lang naming ma-achieve talaga yung healing, because even the perpetrators need healing, no? Kaya bukang bibig namin ang paghilom, hindi lang ng mga individual, kundi pati na rin ng ating mga institusyon. Gaano katagal po itong Truth Commission na ito para makala po yung mga kwento mapakinggan at ma-document po? Ang hirap tansyahin, pero ako sa tingin ko kulang ang 1 taon dito. Kasi depende lang yan sa mga magbo-volunteer na magkwento, no? Alam mo ba na kanina talagang dumating ang mga mamamahayag, no? Mga journalists at media people, and I could sense na gusto ring magkwento ng mga media people. Opo. Kasi nabanggit ko kanina na I am a member of what we call the Storyteller Society Incorporated. At gawain namin ng magkwento. At one time, minabuti naming imbitahin ang ilang mga media people na nag-cover ng mga kaso ng pagpatay nung panahon ng Tokhang. At well, ano naman sila, very gracious naman sila na sumang-ayon sila. In-interview namin sila. But while I was listening to their stories, parang nag-hold back ako na dapat ba namin i-publish ito? Yung ganun ba? Baka kailangan ipunin muna itong mga kwento nila. Kasi besides, I also realized na yung ganitong pagkukwento na napaka-raw, kailangan mo din ng mga experts na mga therapists, no, to handle them properly. Then I realized kahit mga media people, they're also victims. Kasi it's not traumatic only for the families. It's also traumatic for the media people who are covering it. At syempre, what adds to the trauma is they have to keep a distance, no? Pero karga nila yun sa kanilang konsensya.